Ano ba ang salitang bid at ano ba ang salitang ask na madalas nating nakikita sa ating mga stock market platform? Yan ang pag-uusapan natin dahil sigurado ako marami sa inyo ang nagtatanong tungkol dito. Simplehan lang natin, ang salitang bid ay parang offer or sa Tagalog ay alok ng isang potential buyer sa seller. Halimbawa, may gusto kang bilhin na cellphone, aalokin mo yung seller. Seller, pwede po ba ng 5,000 na ang bilhin ko dito sa cellphone na binebenta mo? Medyo namamahalan ako eh. Ngayon, nakadepende yun kay seller kung tatanggapin ba niya yung alok mo or hindi. So ngayon, syempre, sasagot si seller. Ayoko, barat mo naman, sobrang baba ng offer mo, 5,000. Chinese ka kasi, kaya lakas mong makatawad. Mas marunong ka pa sa nagtitinda. So, hindi siya pumapayag sa offer mong bilhin or alok na 5,000 pesos ang halaga, walang transaction na mangyayari. Coach, ano naman ang ask? Ang ask is asking price ng seller. Kung ang bid is nasa sa buyer side, ang ask is nasa seller side. Marami po ang nalilito dyan. Minsan na pagbabaliktad nila ang bid, ginagawa nilang si seller, tapos yung ask ay ginagawa naman silang si buyer. Para hindi kayo malito, basta ang tatandaan ninyo, ang bid ay buyer at ang ask ay seller. Madalas nasa kaliwa ang bid at ang nasa kanan ay ang ask. Paano nangyayari yan sa tunay na buhay? Balik tayo dito sa halimbawa natin kanina, sa cellphone. Ang dalawang panig, mag-uusap yan, magtatawaran yan hanggang sa magkasundo sila. What if, coach, kung hindi sila nagkasundo? Di simple lang, walang transaction. Parang sa totoong buhay na nakikita natin, gaya ng palengke, sa online selling platform, etc. Kung hindi nagkasundo, sasabihin ni buyer, Napakamahal. at ayaw naman magpatawad ng seller kasi sobrang barat, di walang transaction na mangyayari. Ganun po yon. Ngayon, kung nagkasundo naman ang dalawang magkabilang panig, halimbawa, sinabi ni buyer, Sige, payag na ako, 15,000 ko na lang. Bibilhin yung cellphone mo, medyo barat talaga pag 5,000. sabi naman ni seller, O sige, payag na rin ako, 15,000. At least naka-discount ka na ng 5,000 at hindi na sumama loob mo. may transaction na magaganap. Yung buyer, magbibigay ng cash kay seller na bayad at si seller naman, ibibigay yung produkto na ipinangako kay buyer, which is yung cellphone nga, yung iPhone na halimbawa natin kanina. So ngayon, may tanong ulit, Coach, paano po ba? Ano ba nangyayari? Yung paliwanag mo, paano ba nangyayari ito sa stock market? Kasi sa stock market, medyo online lahat ng transaction. Wala ka naman nahahawakang shares, wala ka naman nahahawakan na physical na gamit. So ganito po yon. Halimbawa, as of recording, si Jollibee ay merong asking price na 242 pesos per share. Ang bawat isang share ay nagkakahalaga ng 242 pesos. Yan yung asking price ni seller. At kung meron namang buyer or potential buyer na medyo namamahalan at gusto niyang baratin or tawaran at iniisip niya worth 240 pesos per share lang ito, ilalagay niya yon doon sa order details niya na gusto niya mag-bid sa halagang 240 pesos at gusto niyang bumili ng 10 shares. So, ilalagay niya 10 shares at 240 pesos per share. Ngayon, kung merong seller na nag-agree, diba? Kanina ang sabi, asking price is 242 pesos. Ngayon, kung nag-agree si seller na sa buyer's market tayo, nag-agree siya na, sige, ibigay ko na lang ng 240 pesos per share. Patatawarin na kita ng 2 piso kada share. Meron ng transaction na nangyari dahil nag-agree si seller sa price na 240 pesos per share at si buyer naman ay willing bumili ng 10 shares sa halagang 240 pesos. So ngayon, transaction has been completed. Lalabas yun sa ledger ni buyer na ang buyer bumili siya ng 10 shares ng Jollibee worth for 240 pesos and dun sa ledger naman ni seller, sa transaction side niya is successfully sold 10 shares at 240 pesos per share. So nag-meet yung buyer and seller at a specific price point na 240 pesos, merong transaction na nangyari. What if ang scenario natin is nasa seller's market tayo?
So, coach, ano po ba yung meaning ng seller's market? O sige, ipapaliwanag ko para sa'yo. In demand ang isang item, so sa dami ng buyers na nag-uunahan, nagpa-place ng kanya-kanyang mga bid, si seller ngayon ang nasa authority. Meron siyang power na magmatigas at mag-stick doon sa asking price niya. Let's say in demand, yung Jollibee shares, kagaya ng naunang example natin, pwedeng tumanggi si seller sa alok ni buyer na 240 pesos at sabihin niya, hindi, mag-i-stick ako 242 pesos. Kung ayaw mo, then it's up to you. Pag naubos na yung available shares, ang next available seller natin nasa 250 pesos na. Take it or leave it. It is a 8 pesos difference. So since marami kayong mga buyers, ayan, in demand ang shares, mapapaisip si buyer. Ano, bilhin ko na ba to or baratin ko pa, antayin ko pa, at baka pag naunahan ako ng ibang buyer, maubos na yung shares at 250 pesos per share na yung susunod na available shares. Yung kinukwento ko kanina na mga example, madalas din ninyo makita yan sa mga balita sa totoong buhay, lalo na sa mga issue ng hoarding, price manipulation ng mga pangunahing bilihin. Kamatis, bigas, itlog, I'm sure narinig nyo na yan, hindi na bago sa inyo yan. Kapag nagkaroon ng shortage sa supply kasi hino-hoard ng mga hoarders, tapos consistent ang demand, di ba? Hindi naman nabawasan ang demand, pero naubos or nabawasan ng malaki ang supply or wala talagang supply, nagkakaroon si seller ng power or ng authority na mag-increase ng price. Yun, yung concept na yun is the same lang sa nangyayari sa stock market. So kung maraming buyers ang willing mag-pay at any price at limited lang yung shares na gustong ibenta ni seller, doon nagkakaroon ng rapid price movement. Nagiging volatile yung stocks at tumataas ng mabilisan ang pag-akyat ng mga shares na yun. Dahil nga, again, in demand for whatsoever reason na nag-create ng demand, kaya tumataas ng mabilis yung pagsipa ng isang presyo ng stock.